Ako, isang VV, ay napilitang mapunta sa isang contract marriage, kasama ang isang mayaman at Arabe na balo para sa isang mana na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Akala ko magdurusa ako at ididiborsyo pagkatapos makolekta ang mana. Ngunit sa aming unang gabi, labis akong nasiyahan sa kanya. Ang pangalan ko ay Nisa. Isang pangalan na napakaordinaryo, ngunit sa mata ng aking pamilya, ang pangalang ito ngayon ay nagdadala ng pag-asa na kasing laki ng bulkang Mayon. Nagmula ako sa isang maliit na bayan sa Camarines Sur. Doon, sumisikat ang araw kasabay ng ingay ng luma at kalawangin na bisikleta na nagdadala ng ani, at ang dapit hapon ay palaging puno ng masiglang tawanan ng mga bata na naglalaro sa pilapil ng palayan. Ang buhay ko ay simple, halos walang kulay, na bahira ng pangangailangan na mapaganda ang kapalaran. Ang pagpili ko na maging isang BV ay hindi isang madaling desisyon. Ito ay isang desisyon na ipinanganak mula sa matinding pangangailangan, ang pangangailangan para sa matrikula ng aking mga kapatid, ang pangangailangan na bayaran ang utang ni tatay, at ang pangangailangan na magtayo ng isang disenteng bahay para kay nanay. Kung ang unang pag-ibig ay isang buong pamilya, kung gayon ang una kong pag-ibig ay ang pag-asa mismo. Kaya sa edad na 27, tumayo ako sa runway ng Give, may dalang isang lumang maleta at isang bundok ng dasal. Ang destinasyon, Riyadh, Saudi Arabia. Isang bansa na kilala ko lang sa mga kwento sa telebisyon. Isang disyerto na sinasabing nagtatago ng ginto. At higit sa lahat, ang pangako ng mas magandang buhay. Ang paglalakbay ay tila mahaba at tahimik. Habang nasa eroplano, tinitigan ko ang umaagos na puting ulap sa ibaba. Sinusubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na ito ang pinakamahusay na desisyon. Wala nang balikan. Sinunog ko na ang tulay. Dumating ako bilang si Nisa, ang anak ng magsasaka na puno ng determinasyon. At kailangan kong umuwi bilang si Nisa na nagtagumpay. Pagdating sa Riyadh, ang hangin ay parang mainit na sampal sa aking mukha. Isang tuyo na init na lubos na naiba sa tropical humidity sa aming bayan. Dinala ako sa isang marangyang bahay sa isang exclusive village. Matangkad ang gate, malinis ang puting pader, at sa loob ay may kumikinang na marmol na fountain. Ito ang bahay ni Don Hamdan, ang aking amo na magbabago sa buong mapa ng aking buhay. Si Don Hamdan. Isang balo na may edad 63. Matangkad ang kanyang tindig, ngunit ang kanyang balikat ay medyo nakayuko na dahil sa edad. Ang kanyang mukha ay tipikal na Arabe, may matangos na ilong at mga mata na tila laging walang laman. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang matagal ng kalungkutan na hindi pa nalulutas. Siya ay isang mayamang negosyante, may-ari ng mga taniman ng olibo at ilang malalaking ari-arian. Sa aking unang araw, sinalubong niya ako ng may matigas na pormalidad. Nag-usap kami sa pamamagitan ng isang tagasalin na kasama ng ahensya. Ang pangalan mo ay Nisa, tanong niya sa Arabe na tila mabigat. Naam, ya Sayyidi, opo, sir, sagot ko habang nakayuko. Binigyan niya ako ng listahan ng mga trabaho, linisin ang bahay, magluto, at asikasuhin ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang aking trabaho doon ay hindi madali, ngunit kung ikukumpara sa sakit ng puso, dahil sa pag-iwan sa pamilya, ang pisikal na trabaho ay tila isang magaan na pasanin. Sa simula ng aking trabaho, minimal lang ang aming interaksyon. Halos wala. Si Don Hamdan ay isang tahimik na tao. Madalas siyang gumugugol ng oras sa kanyang opisina, nagbabasa ng business newspaper o nakikipag-usap sa telepono sa isang matatag na tono. Ako ay isang anino lamang, isang figura na gumagalaw ng walang tunog sa pagitan ng mamahaling Webles. Tinawag niya akong khadima, katulong, at tinawag ko siyang Sayyidi, amo sir. Ang limitasyon sa pagitan ng amo at empleyado ay napakalinaw at hindi pwedeng labagin. Ang aking rutina ay nagpatuloy ng walang pagbabago. Bago mag-umaga, gising na ako para maghanda ng almusal. Sa tanghali, abala ako sa alikabok ng Riyadh na pumapasok sa bintana. At sa gabi, babalik ako sa aking maliit na kwarto sa likod ng kusina, kung saan ang kasama ko lang ay ang katahimikan at ang litrato ng pamilya ko sa aking pitaka. Sa loob ng aking puso, patuloy akong nagbibilang, ilang buwan pa ba ang kailangan kong tiisin? Magkano pa ang kailangan kong ipunin? At kailan ako makakabalik?
Ngunit pagkatapos ng ilang linggo, ang kapaligiran ng bahay ay nagsimulang magbago. Nakikita ko si Don Hamdan na paminsan-minsan ay tumitingin sa akin habang naghahain ako ng tsaa. Ang tingin na iyon ay hindi tingin ng isang amo na nagbabantay, kundi isang mas mapagmasid na tingin. Na para bang may bago siyang inoobserbahan. Nagsimula siyang magtanong ng maliliit na bagay, tulad ng, naaalala mo ba ang pamilya mo? O di kumusta ang lasa ng lutuin na ito sa Pilipinas? Sumasagot ako ng simple, nagpapanatili ng distansya at profesionalismo. Natatakot akong magkamali sa pagsasalita. Ang aming relasyon ay dapat manatiling pure business. Ang aking serbisyo ay binabayaran ng kanyang yaman. Hanggang sa isang maulap na hapon, ipinatawag ako ni Don Hamdan sa kanyang opisina. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Nagkamali ba ako ng matindi? Babawasan ba ang sahod ko? Tumayo ako sa pintuan, naghihintay ng kanyang utos. Hindi siya tumitingin sa akin. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, patungo sa disyerto na malabong makita sa malayo. Pagkatapos ay lumingon siya, at ang sinabi niya ay ang pinaka-hindi inaasahang bagay sa aking buhay. Isang bagay na magpapabago sa aking pagkakakilanlan mula sa isang kadima patungo sa isang zaujati, asawa. Nisa, sabi niya, mahina at seryoso ang kanyang boses. May habilin na nangangailangan sa akin na magpakasal at gusto kitang alukin. Ang mga salita ni Don Hamdan ay nakabitin sa hangi ng kanyang malawak na opisina, kasing bigat ng kristal na chandelier sa itaas namin. Nisa, inulit ni Don Hamdan na parang sinusubukan ang pangalan ko sa kanyang dila. May habilin na nangangailangan sa akin na magpakasal at gusto kitang alukin. Naramdaman ko ang aking dugo na sinipsip sa dulo ng aking mga paa. Alukan ako. Ang lalaking ito, ang aking matigas at mas matanda ng ilang dekada na amo, ay inaalukan ako. Hindi ko napigilan ang aking sarili na tumingin sa kanya, naghahanap ng bakas ng biro o pagkakamali sa kanyang mga mata na kadalas ay malabo. Ngunit si Don Hamdan ay mukhang napakaseryoso, walang ngiti, walang pag-aalinlangan. Saidi, nabulunan ako. Ako. Hindi ko po maintindihan. Isa lamang akong katulong. Hindi po ako ang nararapat na babae para inyong pakasalan. Sininyasan niya ako na umupo sa velvet na silya sa harap niya. Makinig ka sa akin, Nisa, sabi niya. Sa pagkakataong ito, nagsalita siya sa matatas na Ingles na nagpagaan sa aking pagkabigla. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay business. Ito ay isang obligasyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Ang habilin ng pamilya. Isang napakahigpit na legal na dokumento na iniwan ng kanyang yumaong ama. Ang habilin ay nagdidikta sa paghahati ng isang malaking mana, katumbas ng 400 milyong piso, na mapupunta sa kanya lamang kung tutuparin niya ang isang kondisyon. Kailangan siyang magpakasal bago siya mag-edad 65. Ang ika-negatibo 65 na kaarawan ay malapit na, Nisa, paliwanag niya, ipinakita sa akin ang kalendaryo na may bilog sa petsa ng kanyang kaarawan. Ilang buwan na lang ang natitira. Kung hindi ako magpapakasal, mapupunta ang mana sa ibang miyembro ng pamilya na hindi ko pinagkakatiwalaan na mamahala nito ng maayos. Umupo ako ng nanigas, pinoproseso ang napakalaking halaga. 400 milyong piso. Isang halaga na kayang buhayin ang 7 henerasyon sa Camarines Sur. Kung ganoon, bakit ako, Saidi, matapat kong tanong? Dahil nandito ka, sagot niya ng walang pambobola. Maaasahan ka, hindi ka naghahanap ng atensyon, at higit sa lahat, ikaw ay isang dayuhan. Binabawasan nito ang mga emosyonal na komplikasyon. Pagkatapos, sinabi niya ang puso ng kanyang proposal, ang mga punto na tumama sa aking financial dilemma. Ito ay magiging kasal sa papel, idiniin niya ang bawat salita. Isang kasal na legal, kinikilala ng batas at syariah, para lang matugunan ang kinakailangan ng habilin. Walang hiling na pag-ibig, walang hiling na pisikal. Patuloy mong gagawin ang iyong pang-araw-araw na gawain at maghiwalay pa rin tayo ng silid-tulugan. Pagkatapos makuha ang mana, malaya ka. Maaari tayong magdiborsyo o manatiling ganito. Huminto siya sandali at tinitigan ako. Bilang kapalit, Nisa, bibigyan kita ng financial compensation na magpapabago sa kapalaran ng iyong pamilya. Sabihin mo kung magkano ang utang ni tatay mo.
Babayaran ko iyon. Bibigyan kita ng sapat na ari-arian para makapagpatayo ng disenteng bahay at makasigurado sa pag-aaral ng iyong mga kapatid hanggang sa makapagtapos sila. Kahit na magdiborsyo tayo, sa iyo pa rin ang compensation na iyon. Agad na lumipad ang isip ko sa libu-libong kilometro pabalik sa Camarines Sur. Naimagine ko ang pagod na mukha ni nanay, ang lalong nakayukong likod ni tatay, at ang masayang ngiti ng aking kapatid na nanganganib tumigil sa pag-aaral. Ito ay isang pagkakataon na hindi na darating pa sa buhay ko. Isang shortcut na hindi ko kailanman inakala. Isang palitan. Ipapalit ko ang aking katayuan bilang katulong sa katayuan bilang contract wife para sa daan-daang milyong piso para sa kaligayahan ng mga mahal ko sa buhay. Ngunit sa kabilang banda, may takot na sumakal sa akin. Pakakasalan ko ang isang lalaking hindi ko mahal na mas matanda sa akin ng ilang dekada para lang sa pera. Kahit na ang kasal na ito ay sa papel lang, magpapabago pa rin ito sa aking pagkakakilanlan sa mata ng lipunan, sa mata ng Diyos. Bibigyan kita ng 24 oras para mag-isip, sabi ni Don Hamdan na para bang nabasa niya ang pag-aalinlangan sa aking mukha. Pag-isipan mong mabuti. Ito ay isang panganib, ngunit isa ring napakalaking pagkakataon. Tumayo ako, nagbigay ng maikling pagbati, at lumabas sa silid na iyon na para akong lutang. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakipaglaban ako sa sarili kong konsensya. Ibinenta mo ba ang sarili mo? Tanong ng isang maliit na boses sa aking ulo. Hindi, sagot ng mas malakas na boses. Iniligtas mo ang pamilya mo. Kinuha ko ang aking pitaka at inilabas ang lumakong litrato ng pamilya. Tiningnan ko ang mga mata ni nanay. Ang kanyang mga mata ay hindi humihingi ng yaman, kundi humihingi lang ng ginhawa. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Para sa kanila, gagawin ko ang papel na ito. Ako ang magiging contract wife ni Don Hamdan, isang zaujati na nagtatago lang sa likod ng papel. Kinabukasan, bumalik ako sa kanyang opisina. Kumakabog pa rin ang aking puso, ngunit ang aking determinasyon ay matibay na. Tiningnan ko si Don Hamdan na mukhang naghihintay ng kalmado. Saidi, ang boses ko ay mas matatag na. Ako, si Nisa, ay tinatanggap ang inyong alok. Handa po akong maging asawa ninyo, Don Hamdan, alinsunod sa inyong mga kondisyon. Isang kasal sa papel. Tumango si Don Hamdan ng marahan. Isang manipis na ngiti, ang unang nakita ko, ang sumilay sa kanyang mukha. Isang ngiti ng ginhawa, hindi ng kaligayahan. Salamat, Nisa. Gumawa ka ng isang matalinong desisyon. Huwag kang mag-alala. Tutuparin ko ang aking pangako. Ngayon, ayusin natin ang mga paghahanda sa lalong madaling panahon. Nang umalis ako sa silid na iyon, alam kong nagsimula na ang isang bagong kabanata, isang kabanata na masalimuot at puno ng mga sikreto. Nagpalit ako ng role mula sa isang malayang katulong. Ako na ngayon ang magiging contract wife ng isang mayamang balo, nakatali sa isang lumang habilin at sa pangako ng 84 milyong piso. Lumingon ako ng saglit, nakita si Don Hamdan na bumalik sa kanyang mesa. Sa isang iglap, bumalik na siya sa pagiging malamig na lalaki na nakatuon sa kanyang negosyo. Tanging sa pagkakataong ito, ako ay bahagi na ng negosyong iyon. Ang desisyon ay nagawa na, at ang gulong ay nagsimulang umikot ng mabilis. Sa loob ng isang linggo, inayos ni Don Hamdan ang lahat ng may efficiency ng isang negosyante na sanay makipaglaban sa bureaucracy. Ayaw niyang magsayang ng oras. Ang deadline ng habilin ay patuloy na lumalapit, parang isang orasan ng kamatayan. Ang aming kasal ay ang kabaligtaran ng lahat ng kasal na pinangarap ko noong bata ako. Isang kasal sa probinsya na masaya, napapalibutan ng mga kamag-anak, at nababalutan ng amoy ng sampagita. Ang kasal ko sa Riyadh, sa kabilang banda, ay tahimik at formal, halos walang selebrasyon. Kaming dalawa lang, sinamahan ng isang kadi, opisyal ng kasal, at 2 lalaking saksi, ang abogado ni Don Hamdan at isa sa kanyang kasosyo sa negosyo. Walang mamahaling damit pang kasal, tanging isang simpleng abaya at headscarf na binili ni Don Hamdan. Walang masayang ngiti, tanging tensyon at matalas na pormalidad. Nang tanungin ako ni Kadi kung payag ako, huminga ako ng malalim. Sa harap ng aking mga mata, bumalik ang mga nakatambak na utang. Ang mukha ni nanay at tatay. At sumagot ako sa isang boses na nanginginig ngunit matatag.
Kobilto ni Kahawijaha. Tinatanggap ko po ang kasal na ito. Nang matapos ang kasal sa legal. Ako, si Nisa, isang Duthi mula sa Camarines Sur, ay opisyal ng asawa ni Hamdan bin Khalid Al Fahd, isang mayamang balo mula sa Saudi Arabia. Sa mata ng batas at relihiyon, kami ay mag-asawa. Ngunit sa mata naming dalawa, kami ay nananatiling mga estranghero na nakatali sa isang kontrata. Pagkatapos ng maikling seremonya, iniabot sa akin ni Don Hamdan ang isang makapal na dokumento. Ito ay ang prenuptial agreement na ginawa ng kanyang abogado, na nagdedetalye sa lahat ng puntong na pagkasunduan namin. Punto 1, ang relasyon ay formality lamang. Ang pangunahing layunin ay matupad ang habilin ng pamilya. Punto 2, ang mag-asawa ay matutulog sa magkahiwalay na silid. Punto 3, ang asawa ay patuloy na gagawin ang mga gawain sa bahay tulad ng dati. Punto 4, tinitiyak ng asawa ang buong financial support sa pamilya ng asawa sa Pilipinas. Punto 5, walang hiling na emosyonal o pisikal mula sa magkabilang panig. Nilagdaan ko ito nang hindi na binabasa muli. Alam ko na ang nilalaman. Ito ay isang manifesto ng emosyonal na kawalan na itinayo ko bilang pader ng depensa. Mula ngayon, ikaw ang aking zawjati, sabi ni Don Hamdan pagkatapos naming pumirma. Binigkas niya ang salitang zawjati, aking asawa, sa isang walang emosyon na tono, na para bang binabanggit ang pangalan ng isang ari-arian. Ngunit tandaan mo, Nisa. Ang linya na ito ay dapat manatiling hindi nalalabag. Naiintindihan ko po, Saidi, sagot ko, ginamit pa rin ang formal na tawag na madalas kong gamitin bilang katulong. Hindi ko magawang tawagin siyang asawa o honey, mga tawag na napaka-intimate. Mula sa araw na iyon, nagbago ang aking katayuan, ngunit ang aking rutina ay halos hindi nagbago. Nililinis ko pa rin ang bahay, nagluluto ng kanyang paboritong pagkain, at naglalaban ng kanyang damit. Dalawang bagay lang ang nagbago, una, ang silid tulugan. Ang kwarto ko ay inilipat, hindi na ang maliit na kwarto sa likod ng kusina, kundi isang mas malaking guest room sa itaas na palapag na malayo sa master's bedroom ni Don Hamdan. Ang agwat na ito ay tila ironic. Natutulog kami sa iisang bubong, may status bilang mag-asawa, ngunit pinaghihiwalay ng isang mahabang pasilyo, Persian carpet, at matitigas na pangako. Pangalawa, ang pakikitungo ni Don Hamdan. Kahit na pinapanatili pa rin niya ang kanyang distansya at formal na katigasan, may kaunting paglambot sa kanyang saloobin. Paminsan-minsan, maghahapunan siya sa malaking mesa na bagong ayos ko, hindi na sa kanyang opisina. Upo siya sa kabilang dulo at ako naman sa dulo. Ang hapunan na ito ay laging awkward, tahimik. Ang naririnig lang namin ay ang ingay ng kutsara at tinidor at ang talsik ng tubig. Hindi kailanman nagtanong si Don Hamdan tungkol sa aking nararamdaman. At hindi rin ako naglakas loob na magtanong tungkol sa habilin. Pareho kaming nakulong sa isang palabas, naghihintay na maiproseso ang mana. Masarap ba ang lutuin? Tanong niya isang gabi pagkatapos naming maubos ang kabsa, Arabic dish. Masarap po, Saidi, maikli kong sagot. Maaari mo na akong tawagin sa pangalan ko, Hamdan. Kasal na tayo. Natahimik ako. Hamdan. Ang pangalan na iyon ay tila kakaiba sa aking dila. Ang tawag na iyon ay napakalapit. Sige, Don Hamdan, sabi ko. Sinasadya kong idagdag ang Don bilang diin na pinapanatili ko pa rin ang linya sa pagitan ng amo at empleyado. Huminga lang siya, na para bang sanay na siya sa aking banayad na paglaban. Para sa akin, ang pagpapanatili ng formalidad na ito ang tanging paraan para protektahan ang aking puso. Kung ang kasal na ito ay isang kontrata, hindi ko pwedeng hayaang lumagda ang aking damdamin sa kasunduan. Kailangan kong maging sinisa na matigas, nakatuon sa layunin na tinitingnan lang ang kasal na ito bilang isang financial stepping stone. Kailangan kong patayin ang aking emosyon at gampanan ang papel na ito hanggang sa matupad ang habilin. Ang mga gabi sa aking bagong silid ay malamig at tahimik. Hawak ko ang aking marriage certificate, isang legal na dokumento na dapat ay patunay ng pag-ibig. Ngunit para sa akin, ito ay isang kontrata lang sa negosyo. Alam kong nanalo ako sa material na aspeto. Ligtas na ang aking pamilya. Ngunit naramdaman ko rin na talo ako sa espiritual. Tiningnan ko ang salamin. May isang babae doon na may wedding ring,
Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng kalungkutan na mas malalim pa kaysa dati. Ako si Nisa, asawa ni Don Hamdan na nabubuhay sa karangyaan. Ngunit ang aking puso ay parang isang vifi na nakakulong pa rin sa maliit na kwarto sa likod ng kusina, naghihintay ng tunay na kalayaan. Itinatag na namin ang linya. Ngayon, ang kailangan lang namin ay manatili dito. Ang linya na itinatag namin na pinanatili ko ng napakahigpit ay hindi pala kasing lakas ng inakala ko. Hindi ito gumuho dahil sa pagtatalo o pag-amin, kundi dahil sa isang bagay na napakasimple at basic, sakit. Ang Riyadh sa simula ng taglamig ay may matinding pagbabago sa temperatura. Ang matinding init sa araw ay biglang nagiging malamig na hangin sa gabi. Ako, nasanay sa matatag na tropical climate, ay hindi nakapag-adjust. Nagsimula akong makaramdam ng sakit pagkatapos ng isang araw na paglilinis ng outdoor pool sa ilalim ng matinding sikat ng araw, na sinundan ng paglalabas sa gabi. Sa simula, simpleng pagkahilo lang. Akala ko pagod lang. Ngunit kinaumagahan, gumising ako na parang durog ang katawan, masakit ang lalamunan, at mainit ang noo na parang baga. Sinubukan kong baliwalain ito. Walang nakasulat sa kontrata namin tungkol sa sick leave. Kailangan kong magtrabaho. Kinalagkad ko ang sarili ko sa kusina, sinubukang maghanda ng almusal, ngunit nanginginig ang aking kamay at nagdidilim ang aking paningin. Nang subukan kong hawakan ang kaldero ng mainit na tubig, matindi ang pagtibok ng aking ulo. Ang kaldero ay nakawala sa aking kamay. Buti na lang at hindi natapon. Ang tunog ng metal na nahulog ay tila sapat na lakas para makuha ang atensyon ni Don Hamdan na noon ay dumadaan sa dining area, papunta sa kanyang opisina. Huminto siya. Anong nangyayari, Nisa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may formal na tono pa rin. Lumingon ako, pilit na umiti na mukhang tila isang ngiti ng pagdurusa. Pasensya na po, Don Hamdan. Nakawala po ang kaldero. Lilinisin ko na po. Doon, siguro, may nakita siyang kakaiba. Ang mukha ko ay siguradong maputla at ang aking mga labi ay nanginginig. Lumapit siya, at sa unang pagkakataon mula nang kami ay ikasal, napakalapit niya sa akin. Walang sinabi, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang aking noo. Nagulat ako sa paghawak. Ang paghawak ng isang asawa. Isang paghawak na lumalabag sa bawat punto sa aming kasunduan. Ang kanyang kamay ay malamig, nakaka-relax kung ikukumpara sa init na sumusunog sa aking balat. Ang kanyang mga mata na kadalasa ay walang laman ay nagpakita ngayon ng isang ekspresyon na hindi ko mabasa. Pag-aalala? Pagtataka? Lagnat na lagnat ka, Nisa. Hindi ka pwedeng magtrabaho, sabi niya. Ang kanyang boses ay nagbago mula sa tono ng isang amo, patungo sa tono ng isang tagapag-alaga. Bago pa ako makatutol, dahil kailangan kong ihanda ang dokumento na dapat niyang pirmahan, hinawakan na ni Don Hamdan ang aking braso. Ang paghawak ay hindi magaspang, ngunit mapilit. Huwag kang manatili rito. Pumunta ka na sa kwarto mo ngayon. Tatawagan ko ang doktor. Sinubukan kong lumaban. Pero Don Hamdan, ang almusal ninyo. Kalimutan mo ang almusal. Mas mahalaga ang kalusugan mo. Kung magkasakit ka, sino ang mag-aasikaso sa bahay na ito? Umalis? Ang utos niya sa pagkakataong ito ay matatag, ngunit hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-aalala. Nanghina ako pabalik sa bago kong kwarto sa itaas na palapag. Bumagsak ako sa kama. Matindi ang panginginig ng aking katawan. Kahit na mainit ang temperatura sa labas, yumuko ako sa ilalim ng makapal na kumot, sinusubukang pigilan ang sakit. Hindi nagtagal, pumasok si Don Hamdan sa aking kwarto, sinundan ng isang lalaking maayos ang pananamit na lumabas na doktor niya pala. Sinuri ako ng doktor, binigyan ako ng reseta, at sinabi kay Don Hamdan sa Arabe na kailangan kong magpahinga ng 3 araw. Pagkatapos umalis ng doktor, umupo si Don Hamdan sa silya sa tabi ng aking kama. Tumalikod ako sa pader, nakaramdam ng kahihiyan. Ayaw kong makita niya ako sa ganito kahinang kondisyon. Nisa, inumin mo itong gamot, utos niya. Lumingon ako at nakita siyang maihawak na baso ng tubig at 2 tableta. Tahimik siyang nakaupo doon, naghihintay. Kinuha ko ang gamot at ininom. Ngunit hindi ko napigilan ang panginginig ng aking kamay.
Ang sumunod na nangyari ay ang sandali na inaamin kong tuluyan nang nagwasak sa aking pader ng depensa. Hindi umalis si Don Hamdan. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit na mangkok mula sa bedside table at nagsabi, "Kailangan mong kumain ng lugaw." Ngayon, sinubuan niya ako. Dahan-dahan niyang sinubuan ako ng mainit na lugaw, isang kutsara bawat isa, na parang isang ama na nag-aalaga sa kanyang anak. Tumutol ako sa simula, nakaramdam ng pagkailang at paglabag sa etikwete. Ito si Don Hamdan, ang mayamang negosyante na dapat ay nakikipagnegosasyon ng bilyong real, hindi nagpapakain sa kanyang katulong o asawa, tawagin na lang nating ganoon, na maisakit. "Kumain," sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may otoridad. "Responsibilidad ka namin ngayon, Nisa. Hindi ako papayag na magkasakit ka ng mag-isa. Ang mga salitang iyon, responsibilidad ka namin. Ang pangungusap na iyon ay hindi nagmula sa kontrata, kundi sa puso. Sa loob ng 3 araw akong may sakit, si Don Hamdan ang nag-alaga sa akin. Sinigurado niyang iinom ako ng gamot sa tamang oras. Siya mismo ang nagdala ng mainit na pagkain at inumin sa aking kwarto. Kinansela niya ang lahat ng kanyang pulong sa negosyo na hindi urgent at gumugol ng karamihan sa kanyang oras sa kanyang opisina na katabi ng aking kwarto. Na para bang handa siyang tumulong anumang oras na kailangan ko. Isang hapon, sa ikalawang araw, nagising ako mula sa aking pagkakatulog at nakita siyang nakaupo sa sofa sa kwarto, nagbabasa ng makapal na libro. Hindi niya napansin na gising na ako. Sa pagkakita sa kanyang nakaupo doon sa tapat na katahimikan, uminit ang aking puso. Nang mapansin niyang gising na ako, lumapit siya. "Kumusta ang pakiramdam mo?" "Mas mabuti na po, Don Hamdan." "Mas mabuti na po." "Salamat po," sinsero kong sabi. "Huwag mo akong tawaging Don Hamdan. Hamdan lang. At huwag kang magpasalamat. Obligasyon ko na iyon." Mula sa sandali ng lagnat na iyon, ang malamig na si Don Hamdan ay nagsimulang matunaw. Ang kanyang saloobin ay lubos na lumambot. Siya pa rin ay isang seryosong lalaki, ngunit nagdala na siya ng init na hindi ko kailanman naramdaman sa bahay na ito. Mula nang gumaling ako, nagsimula siyang imbitahan akong makasabay sa hapunan ng regular, hindi na sa kabilang dulo ng mesa, kundi sa iisang panig. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa aking pamilya sa Camarines Sur, tungkol sa aking mga pangarap bago ako maging booth. Nakikinig siya ng may buong atensyon. At ang rurok ng lahat ng pagbabagong ito ay nangyari isang gabi pagkatapos kong ganap na gumaling. Habang nagkakape kami sa terrace, tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay hindi na walang laman. Ngumiti siya. Isang manipis at tapat na ngiti. "Inumin mo ang iyong tsaa, Zawjati," sabi niya. Zawjati, aking asawa. Sa pagkakataong ito, ang salita ay binigkas hindi sa isang walang emosyon na tono, kundi sa isang mainit na boses na nagpakaba sa aking maliit na puso, ang puso na matagal ko nang ikinulong para sa isang kontrata. Ang linya, tuluyan na itong naglaho. Ang biglaang init na lumabas sa pagitan namin ni Hamdan pagkatapos kong magkasakit ay isang hindi inaasahang biyaya, ngunit lumikha din ito ng bagong kahinaan. Ang damdamin ay totoo, ngunit ang aming status para sa labas ng mundo ay nanatiling isang misteryo at, mas masahol pa, isang hinala. Mabilis kong napagtanto na ang aming kaligayahan ay ligtas lang kapag kaming dalawa lang ang nasa bahay. Lumabas ang problema ng opisyal na ipinahayag ni Don Hamdan, na ngayon ay tinatawag ko ng Hamdan, sa kanyang malaking pamilya na nagpakasal na siya. Ito ay isang hakbang na kailangan niyang gawin para ang habilin ay legal na makilala ng lahat ng partido. Noong umagang iyon, sinuot ko ang pinakamagandang abaya ko, regalo ni Hamdan, at naghintay ng may pagkabalisa sa sala. Hinawakan ni Hamdan ang aking kamay bago tumunog ang doorbell. "Huwag mong intindihin ang sasabihin nila, Nisa," bulong niya, tinitiyak ako ng kanyang mga mata. "Ikaw ang aking legal na asawa. Ikaw ang aking zawjati." Ngunit ang mga salita ng panghihikayat na iyon ay naglaho nang dumating ang kanyang malaking pamilya. Maraming mukha, ngunit ang pinakanakakuha ng aking atensyon ay isang nasa katamtamang edad na babae na may matitingkad na make-up at mga matang kasing talim ng kutsilyo, Samira. Si Samira ay ang bayaw ng yumaong unang asawa ni Hamdan. Siya ay isang taong iginagalang at maimpluwensya sa pamilya Alpha.
At malinaw na itinuturing niya ang sarili bilang tagapagbantay ng karangalan ng pamilya. Pagkatapos ng formal na pagbati, agad na naging malamig ang kapaligiran. Tinitigan nila ako mula ulo hanggang paa. Hindi nila nakita si Nisa, isang tapat na babae. Nakita nila ako bilang isang anomaly, isang mansa, at higit sa lahat, isang banta. Si Samira, pagkatapos ng napakaikling pambungad, ay agad na naglunsad ng kanyang pag-atake. "Marhaban, welcome, Nisa," sabi niya. Ang kanyang boses ay tila matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi. Nagulat kami sa balita ng kasal na ito, Hamdan. Biglaan. Bakit walang selebrasyon? Bakit hindi kami inimbita? Kalmadong sumagot si Hamdan, ito ay isang simpleng kasal, Samira. Ayaw ko ng ingay. Ang mahalaga, legal ito sa mata ng relihiyon at batas. Hindi sumuko si Samira. Lumipat ang tingin niya sa akin, at nagsalita siya sa Arabe na para bang gustong tiyakin na hindi ko naiintindihan. Sa kabutihang palad, unti-unti akong natututo ng wika. Lubos naming iginagalang ang yumaong ate namin, at alam namin, Hamdan, na ikaw ay isang marunong na lalaki. Ngunit bakit ang sarili mong katulong ang pinili mo? Isa ba itong laro sa iyong pagtanda? O isa ba talagang kasal sa papel lang para kunin ang mana? Kunin ang mana. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang yelo. Iyon ang akusasyon na matagal ko nang kinakatakutan. Kinuyom ko ang aking kamay sa aking kandungan. Ngunit bago pa ako makasagot, pinutol na ni Hamdan ang sinasabi ni Samira. Samira, bantayan mo ang iyong pananalita. Ang kanyang boses ay matatag. Ito ang unang beses na nakita kong galit na galit si Hamdan. Hindi ako nagpakasal para kumuha ng anuman. Nagpakasal ako dahil ito ang aking desisyon at sinisa ang aking asawa. Hindi na siya katulong. Siya ay bahagi ng pamilya na ito. Inilagay ni Hamdan ang kanyang kamay sa aking nakakuyom na kamay, binibigyan ako ng lakas, isang pampublikong pahayag. Umisi si Samira. Siyempre, Hamdan, naiintindihan namin. Pero alam namin kung paano dumarating ang mga babae mula sa labas. Nakikita nila ang ginto sa mata ng matandang Arabe. Alam ba ni Nisa kung gaano kalaki ang manang makukuha mo? 100 milyong riyal. Isang halaga na nakakabighani, sapat para baguhin ang kapalaran ng pamilya sa probinsya. Ang akusasyon ay napakatindi. Kahit na alam kong iyon ang aking unang motibasyon, ang marinig si Samira na sinasabi iyon ng maisarkasmo ay nagparamdam sa akin na napakababa. Halos tumayo ako at aminin ang lahat na pera lang talaga ang habol ko para lang matapos ang masakit na palabas na ito. Pero bago ako makapagsalita, lumingon sa akin si Hamdan. Alam niyang nasasaktan ako. Nisa, sabi niya ng malumanay ngunit malinaw. Gusto kong sagutin mo sila mismo sa anumang wika na naiintindihan mo. Sagutin mo ang pinsan mo. Lumunok ako, huminga ng malalim at nagpasya akong sumagot sa Arabe, kahit na nautal. Opo, Samira, sabi ko sa opisyal na Arabe. Alam ko ang laki ng mana. Ipinaliwanag na iyon ni Hamdan. Ngunit anuman ang unang motibasyon ng kasal na ito, na tinawag mong pera, kami ay legal na nagpakasal sa harap ng Diyos. At ngayon, pagkatapos ng kasal, ang aming relasyon ay hindi na kontrata. Tumitig ako sa mga mata ni Samira, naglalabas ng lahat ng emosyonal na lakas na pinigilan ko mula noong ako ay nagkasakit. Hindi ako pumunta dito para magnakaw ng yaman. Pumunta ako dito para magtrabaho, at nang maging asawa ako, dahil sa tadhana, magiging isang mabuting asawa ako. Kung nag-aalinlangan ka kay Hamdan, problema mo iyon. Ngunit huwag mong pagdudahan ang katapatan ng aming kasal. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Ang ibang pamilya ay mukhang nagulat sa aking tapang. Si Samira ay mukhang galit, ngunit hindi niya kayang tanggihan ang pagiging valid ng kasal. Ngumiti si Hamdan. Isang ngiti ng tagumpay at pagmamalaki. Malinaw na ba, Samira? Tanong niya, bumalik sa kanyang kalmadong tono. Si Nisa ay isang tunay na zawjati. Kung may iba pa kayong pagdududa, maghain kayo ng legal na pagtutol. Pero huwag na huwag ninyo nang guguluhin ang aking asawa. Ang pulong ay nagtapos sa matinding pagkatalo ni Samira. Umalis sila, nag-iwan ng isang malamig na aura sa silid. Bumagsak ako pabalik sa sofa.
Lumapit si Hamdan sa akin, niyakap ako sandali at bumulong, napakagaling mo, Nisa. Ipinagtanggol mo ang sarili mo, ipinagtanggol mo ang iyong karangalan. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ako ang magtatanggol sa iyo laban sa sinuman. Mula sa pagtatalo na iyon, isang bagay ang napagtanto ko, seryoso akong itinuturing ni Hamdan bilang asawa. Ang aming relasyon ay lumampas na sa kontrata. Kami ay isang koponan. Ngunit alam kong si Samira ay simula pa lamang. Ang mana ay masyadong malaki para hayaang makawala ng ganoon lang. Magkakaroon ng iba pang banta. At sigurado akong hindi na iyon magtatagal bago lumabas. Pagkatapos ng insidente kay Samira, ang natitirang linya sa pagitan namin ni Hamdan ay tuluyan ng naglaho. Sa halip na palayuin kami ng conflict, lalo pa nitong pinatibay ang aming koneksyon. Kami ay naging magkatuwang. Kami ay naging mag-asawa na kailangang magkaisa laban sa labas ng mundo na nag-aalinlangan, lalo na ang kanyang sariling pamilya. Tinupad ni Hamdan ang kanyang pangako. Sinimulan niya akong isama sa labas ng bahay, hindi lang sa bangko o mga formal na lugar, kundi sa mga romantic dinner sa mga mamahaling kainan na nakaharap sa skyscrapers ng Riyadh. Ang pagbabagong ito ay napaka-drastic. Dati, isa lang akong anino sa bahay na ito. Ngayon, nakaupo ako sa tabi niya, nakasuot ng simpleng alahas na regalo niya, at ipinapakilala ng may pagmamalaki sa kanyang mga kakilala sa negosyo bilang Tiza Ojati ko. Sa tuwing binabanggit niya ang salitang iyon, Zaujati, kumikilig ang aking puso. Ang salita ay binibigkas ng may init at pagmamay-ari na nagpapalimot sa akin na sa likod ng lahat ng karangyaan na ito, ang aming kasal ay nagsimula sa isang kontrata. Gusto mo ba ang pagkain na ito, Nisa? Tanong niya isang gabi sa isang Lebanese restaurant. Madalas na niyang ginagamit ang aking tunay na pangalan, hindi na lang sa Ojati, ngunit inilalaan niya ang tawag na iyon para sa ilang mga sandali na mas intimate. Napakasarap, Hamdan, pero pakiramdam ko, ang lutong Pilipino pa rin ang panalo, sagot ko habang nakangiti. Tumawa siya. Ang tawa ni Hamdan. Ito ay isang tunog na napakabihira kong narinig noon. Isang malalim at paos na tawa na nagpapakita na siya ay isang lalaki na minsan ay nakaranas ng kaligayahan. Kung ganoon, dapat madalas tayong kumain ng luto mo. Bukas, lutuin mo ako ng barbecue skewers, isaw pork tili. Sige, Said, ay Hamdan, itinuwid ko ang sarili ko at ngumiti siya ng natutuwa. Ang init na ito ay nagbigay sa akin ng ginhawa, ngunit nagdulot din ng bagong pag-aalala. Nagsimula akong matakot. Natatakot sa sarili kong damdamin. Sa kaibuturan ng aking puso, napagtanto kong nagsisimula na akong masiyahan sa aking papel bilang asawa ni Hamdan. Nagsisimula akong masiyahan sa kanyang atensyon, sa ginhawa na ibinibigay niya, at ang pinakamahalaga, ang pakiramdam ng seguridad dahil sa pagkakaroon ng isang lalaking matatag na ipinagtatanggol ako. Si Hamdan ay hindi na ang aking matanda at matigas na amo. Siya ay isang lalaki na, sa likod ng kanyang edad at yaman, ay malungkot pala. Hinahanap niya ang init ng isang pamilya pagkatapos mamatay ng kanyang asawa. Naghahanap siya ng kapayapaan at, sa paano man, natagpuan niya iyon sa akin, isang simpleng div. Nagsimula akong sumukli sa kanyang damdamin nang hindi ko namamalayan. Sinigurado kong laging malinis ang kanyang silid. Natuto akong magluto ng kanyang paboritong lutong Arabe. Kapag umuwi siya ng gabi na mula sa mga pulong sa negosyo, hihintayin ko siya sa sala, maghahain ng mainit na tsaa. Ginagawa ko iyon hindi dahil sa kontrata, kundi dahil sa sarili kong pagnanais. Ang rurok ng lahat ng pagbabagong ito ay nangyari sa isang napakahalagang gabi. Ilang linggo na lang at matatapos na ang deadline ng habilin. Ang gabing iyon ay ang kaarawan ni Hamdan, ang araw na siya ay nag-edad 64. Naghanda ako ng isang maliit na dinner party para lang sa aming dalawa. Naghurno ako ng chocolate cake na gawa ko, pinalamu siya ng maliliit na kandila. Nang umuwi siya, mukha siyang nagulat, lumuluha ang kanyang mga mata. Nisa, ginawa mo ito, nabulunan siya. Maligayang kaarawan, Hamdan, sinsero kong sabi, inabot ang cake. Sana ay humaba pa ang inyong buhay at laging maging malusog. Umupo kami ng magkatabi sa hapagkainan. Pagkatapos hipan ang mga kandila at hiwain ang cake, ang kapaligiran ay naging tahimik, ngunit puno ng kahulugan.
Salamat, Nisa, sabi niya, hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay mainit at matatag. Alam mo, ilang taon na ang lumipas na walang naghahanda ng ganito, kaliit na sorpresa para sa akin. Pagkatapos mamatay ng asawa ko, ang bahay na ito ay naging parang isang malamig na museo. Ikaw, binuhay mo ulit ito. Naramdaman kong uminit ang aking pisngi. Gusto ko lang po kayong maging masaya, Hamdan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking pisngi, hinaplos ako ng marahan. Isang napaka-intimate na pagkilos na lumalabag sa linyang ginawa namin, ngunit nakaramdam ako na ito ay tama. Alam ko, Nisa. Sa simula, ang kasal na ito ay isang kontrata para sa mana. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Tiningnan niya ako, naghahanap ng katapatan. Napakakalmado at komportable ko kapag malapit ka. Naaalala ko ang kahulugan ng buhay dahil sa iyo. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero huminga siya ng malalim. Gusto kong malaman mo, Nisa. Talagang gusto kita sa buhay ko. Hindi bilang katulong na kailangan ng kapalaran, hindi bilang contract wife para sa habilin, kundi bilang tunay kong zawjati. Pagkatapos, yumuko siya at sa unang pagkakataon, hinalikan ang aking noo. Ang halik ay maikli, ngunit may pambihirang bigat ng emosyon. Ito ay isang pag-amin, paggalang at pangako. Kumabog ng malakas ang aking puso. Hindi ko na ito kayang tanggihan. Ang damdamin na tinago ko sa likod ng financial motive ay lumaki na at naging tapat na pag-ibig. Hindi ko alam kung mahal ko siya ng may passion ng isang batang babae, ngunit mahal ko siya ng may paggalang, ginhawa at pasasalamat. Mahal ko ang init na dinala niya sa aking buhay na puno ng pakikibaka. Nang gabing iyon, hindi ako hiniling ni Hamdan na matulog sa kanyang kwarto. Sinunod pa rin namin ang kasunduan. Ngunit nang pumasok ako sa aking kwarto, hinawakan ko ang aking noo sa lugar kung saan niya ako hinalikan. Ngumiti ako sa salamin. Ako, si Nisa, na dumating sa Riyadh para baguhin ang kapalaran, ay napagtanto na baka makakuha ako ng higit pa sa pera. Baka makakuha ako ng pag-ibig mula sa isang lalaki na tinawag ko lang na amo noon. Ngunit ang kaligayahang ito ay tiyak na hindi magtatagal. Sa labas ng mga dingding ng marangyang bahay na ito, may mga taong nagbabantay, naghihintay ng pagkakataon na sirain ang kaligayahan ni Hamdan at kunin ang mana na malapit ng iproseso. At alam kong darating ang banta na iyon sa lalong madaling panahon at marahil ay mas mapanganib pa kaysa kay Samira. Ang kaligayahan na nakakaramdam ko lang, ang init na nagsisimulang pumuno sa aming relasyon ay parang hamog sa disyerto. Maganda, ngunit madaling maglaho. Tama ako. Pagkatapos ni Samira, ang tunay na banta ay lumabas, at sa pagkakataong ito ay mas mapanganib dahil mayroon siyang motibo at mas malakas na posisyon sa pamilya. Siya si Rafiq. Si Rafiq ay ang pamangkin ni Don Hamdan, anak ng kanyang yumaong kuya. Siya ay isang lalaking nasa huling bahagi ng 30, maayos, charismatic, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng pag-ingat. Dumating siya sa aming bahay ilang araw pagkatapos ng kaarawan ni Hamdan, sa kadahilanang may business matter. Sa pagpasok niya, agad na nagbago ang enerhiya sa silid. Si Hamdan ay mukhang tensyonado at ako ay nakaramdam ng pagkailang. Kung si Samira ay isang agila na nagbabantay, si Rafiq ay isang makamandag na ahas na gumagapang sa kagandahan. Marhaban, Tio, bati ni Rafiq, hinalikan ang kamay ni Hamdan ng may paggalang na tila peke. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin, iniabot ang kanyang kamay na may nakakakilabot ng ngisi. Nisa, sa wakas, nagkita rin tayo. Ang bagong asawa, Tio Hamdan. Kumalat na ang balita sa buong pamilya. Tumugon ako sa kanyang kamay ng sandali. Alhamdulillah, salamat, maikli kong sagot. Sa buong pag-uusap, hindi tumigil si Rafiq sa pagtingin sa akin. Ang tingin na iyon ay hindi sarkastiko tulad ni Samira, kundi isang tingin na mapang-uyam, na para bang sinusukat niya ang aking halaga. Umupo si Rafiq sa sofa sa harap namin at pagkatapos ng small talk tungkol sa negosyo, agad siyang tumungo sa point nang hindi inaalintana ang aking presensya. Tio, maging matapat tayo. Alam ng lahat ang ginagawa ninyo. Ang habilin, 100 milyong riyal, ay hindi maliit na halaga. Pero si Nisa, sigurado ba kayo na siya ang tamang asawa para matupad ang habilin na iyon?
Ano ang ibig mong sabihin, Rafik? Tanong ni Hamdan. Tumigas ang kanyang boses. Ngumiti si Rafik, huminga ng malalim at dramatic. Tiyo, alam namin kung saan galing si Nisa. Isa siyang duvi, hindi ba? Hindi iyon tungkol sa social status, Tiyo. Pero hindi niyo alam ang kanyang pinagmulan. Nag-research ako ng kaunti. Alam ba ninyo na umalis siya sa pamilya niya dahil sa malaking utang? Sigurado ba kayo na hindi siya nagpakasal sa inyo dahil sa desperasyon? May bulong-bulungan sa labas na siya ay isang manloloko na sadyang inayos ng ahensya para itrap ang mga mayayamang lalaki. Ang akusasyon ay nagpainit sa aking dugo. Tumayo ako, hindi inaalintana ang etikete. Iyan ay paninirang puri, Rafik, sigaw ko. Nanginginig ang aking boses dahil sa galit. Tumalikod si Rafik na para bang nagulat sa aking tapang. O, nagsalita ang asawa. Kalma lang, Nisa. Nag-aalala lang ako kay Tiyo Hamdan. Ayaw kong lokohin ang tiyo ko ng hidden motive. Alam kong ang aking unang motibo ay financial, ngunit sinadya niya itong baluktutin at gawing isang calculated act ng panloloko. Nais ni Rafik na magtanim ng pag-aalinlangan sa puso ni Hamdan. Gusto niyang diborsyuhin ako ni Hamdan bago ang deadline ng mana para ang mana ay mawala at alinsunod sa family hierarchy, mapunta sa pinakamalapit na miyembro ng pamilya, iyon ay siya. Tumayo si Hamdan mula sa sofa at hinarap si Rafik. Ang kanyang mukha ay maputla dahil sa galit. Tama na, Rafik, utos niya. Wala kang karapatan na insultuhin ang aking asawa sa sarili kong bahay. Ano man ang pinagmulan ni Nisa, alam ko iyon at tinatanggap ko iyon. Nagpakasal ako sa kanya dahil sa aking pagnanais, hindi para pagtalunan mo. Tumayo rin si Rafik. Ang kanyang ngiti ay nawala. Tiyo, pinapaalala ko lang. Ang contract marriage na ang motibo ay pera lang ay maaaring maano sa korte kung may ebidensya ng panloloko. Pag-isipan niyo ulit. Ang mana na nagkakahalaga ng 400 milyong piso ay nakataya. Pagkatapos noon, umalis si Rafik ng may ganda, iniwan kaming dalawa sa isang nakakabinging katahimikan. Bumagsak ako ulit sa sofa. Nagsimulang mamuo ang luha. Ang guilt at galit ay naghalo sa aking dibdib. Umupo si Hamdan sa tabi ko, hinila ako sa kanyang yakap. Huwag mo siyang pakinggan, Nisa, bulong niya. Natatakot lang siya. Natatakot na mawala sa kanya ang mana. Gagawin niya ang lahat para ipawalang bisa ang kasal na ito. Pero tama siya, Hamdan, sabi ko habang umiiyak. Sa simula, pera talaga ang dahil. Natatakot ako. Natatakot akong pagdudahan niyo ako. Binitawan ni Hamdan ang yakap, hinawakan ang aking mukha, pinilit akong tumingin sa kanyang mga mata. Makinig ka sa akin, Nisa, sabi niya, ang boses niya ay puno ng pananalig. Alam ko kung bakit ka nagpakasal sa akin. Alam ko ang iyong pakikibaka. Pero mula nang inalagaan mo ako noong may sakit ako, mula nang ipagtanggol mo ang sarili mo kay Samira, mula nang ginawa mo ako ng birthday cake, nagbago na ang lahat. Nagtitiwala ako sa iyo. Nagtitiwala ako sa damdamin na lumaki sa pagitan natin. Pinakalma ako ni Hamdan, ngunit alam kong ang banta ni Rafik ay hindi lang bluff. Gusto ni Rafik ng ebidensya ng panloloko, at kung hindi niya ito makita, gagawa siya nito. Kailangan naming maging mas malakas. Kailangan naming harapin ang bagyo na inilabas lang ng makamandag na ahas. Ang aking pakikibaka sa Riyadh ngayon ay hindi na tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagpapanatili ng pag-ibig na ito na bagong usbong. Ang banta ni Rafik ay hindi lamang mga salita. Mula nang malamig siyang dumalaw, ang kapaligiran sa bahay ay naging tensyonado. Nakatanggap si Hamdan ng serye ng tawag mula sa kanyang abogado at ilang miyembro ng pamilya na nagtatanong sa validity ng aming kasal. Lumalabas na nagsimula ng magpakalat ng paninirang puri si Rafik, ginagamit ang aking background bilang DV at ang utang ng aking pamilya bilang ammunition. Nakaramdam ako ng matinding guilt. Ako ang nagdala ng problema sa bahay. Ang contract marriage na ito ay dapat nagbigay sa kanya ng kapayapaan para makuha ang mana. Ngunit ngayon, kinalagkad ko pa siya sa isang masalimuot na family conflict. Ilang araw pagkatapos, nagpa siya si Hamdan na magdaos ng isang maliit na pagpupulong ng pamilya sa bahay para pakalmahin ang kaguluhan na ginawa ni Rafik.
Ito na ang huling pagkakataon niya para kumbinsihin sila na ang kasal na ito ay tapat at legal, bago pa lumala ang problema sa korte. Naghanda ako ng may nanginginig na puso. Alam kong lahat ng mata ay nakatingin sa akin, naghahanap ng butas, humihingi ng pag-amin. Nang nagtipon sila sa marangyang sala, sina Samira, Rafik, at ilang matatandang kamag-anak, umupo ako sa tabi ni Hamdan. Ang aking likod ay tuwid, ngunit ang aking mga kamay ay malamig at pinapawisan. Sinimulan ni Rafik ang atake ng may galing. Hindi niya ako inakusahan, kundi inakusahan niya si Hamdan na naging bobo dahil sa pagmamadali. Tiyo, sabi ni Rafik, ang tono niya ay puno ng peking simpatya. Alam naming lahat na hindi kayo magpapakasal sa isang dayuhan para lang sa pag-ibig. Ito ay pure pressure lang ng habilin. Ang problema, si Nisa ay masyadong nangangailangan ng pera. Nag-aalala kami na kapag naiproseso na ang mana, kukunin niya iyon at maglalaho. Tiyo, i-cancel niyo na lang. Hayaan na lang na mapunta ang mana sa pamilya na malinaw ang silsila, pinagmulan. Kalmadong nakinig si Hamdan. Nang matapos si Rafik, lumingon si Hamdan sa akin, mahigpit na hinawakan ang aking kamay sa ilalim ng mesa. Ang kanyang paghawak ay nagbigay sa akin ng lakas. Pagkatapos, nagsalita si Hamdan. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng otoridad na nangunguna sa silid. Narinig ko ang lahat ng inyong mga pag-aalala tungkol kay Nisa, tungkol sa habilin, tungkol sa pera. Sasagutin ko kayo ngayon at ito na ang huling beses na pag-uusapan natin ito. Tiningnan niya ng diretso si Rafik, walang takot. Una, tungkol sa mana. Kailangan ko ang mana na iyon, hindi para sa sarili ko, kundi para sa educational foundation na sinimulan ko kasama ang aking yumaong asawa. Rafik, alam mo iyan. Ayaw kong mapunta ang pondo sa iyo at maabuso. Huminto siya sandali, pinatigil ang lahat. Pangalawa, tungkol kay Nisa. Inaakusahan niyo siyang nagpakasal sa akin para sa pera. Tama kayo sa isang bahagi. Ginawa niya iyon para sa kanyang pamilya, at iginagalang ko siya para doon. Siya ay isang matapang at responsableng babae. Ngunit nagkakamali kayo kung sa tingin niyo ay kontrata lang ang kasal na ito. Lumingon si Hamdan sa akin. Ang tingin niya ay malumanay, ngunit ang kanyang mga salita ay para sa lahat ng tao sa silid. Gusto kong malaman ninyong lahat. Nagpakasal ako sa kanya hindi lang para makuha ang mana. Nagpakasal ako sa kanya dahil gusto ko siyang maging bahagi ng aking buhay. Ang pag-amin na iyon ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa lahat ng akusasyon ni Rafik. Hindi lang iyon depensa, iyon ay pagbubunyag ng kanyang damdamin sa harap ng buong pamilya niya. Ako ay isang matandang lalaking malungkot na nawalan ng kaligayahan pagkatapos mamatay ng aking asawa, patuloy ni Hamdan. Ang kanyang boses ay ngayon ay tapat at marupok. Si Nisa ang nag-iisang tao na hindi humingi ng anuman sa akin bukod sa kanyang unang sweldo. Noong nagkasakit siya, tumanggi siyang magpa-ospital sa mamahaling ospital dahil nag-aalala siya sa gastos. Siya ay isang simple, tapat na babae na nagdala ng init sa bahay na ito. Nakikita niyo siya bilang isang VA, bilang isang banta. Nakikita ko siya bilang ang liwanag na nagbalik sa aking madilim na buhay. Siya ang aking tapat na zawjati. Kung gusto ninyong ipawalang bisa ang kasal na ito, kailangan ninyong idemanda sa korte na may ebidensya ng panloloko. At sinisiguro ko, hindi nyo iyon matatagpuan. Pinakalma ako ni Hamdan, hinahaplos ang likod ng aking kamay. Lagi akong mananatili sa panig mo, Nisa. Wala akong pakialam sa sinasabi ni Rafik. Alam ko ang nararamdaman ko at alam ko kung sino ka. Pagkatapos ng matatag na depensa na iyon, ang katahimikan ay bumalot sa silid. Sina Rafik at Samira ay mukhang talunan. Wala silang ebidensya laban sa napaka-emosyonal na pag-amin ni Hamdan. Umalis sila, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pangako ng paghihiganti. Noong gabing iyon, pagkatapos umalis ng lahat ng kamag-anak, umupo ako kasama si Hamdan. Tiningnan ko siya, ang aking mga luha ay umaagos, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa damdamin. Hindi niyo po kailangang sabihin ang lahat ng iyon, Hamdan, sabi ko. Masyadong personal. Kailangan kong sabihin iyon, Nisa, sagot niya, hinawakan ako ng mahigpit. Gusto kong malaman nila na hindi ka nila kayang hawakan.
Gusto kong malaman mo na ang pag-amin na iyon ay hindi lamang isang palabas para manalo sa debate. Seryoso ako. Talaga kitang gusto sa buhay ko. Ikaw ang naging dahilan ko para magising bawat umaga. Noon ko nalaman na ang aming relasyon ay talagang lumampas na sa kontrata at pera. Natagpuan ko ang tapat na pag-ibig mula sa isang lalaki na akala ko ay humahabol lang sa mana. At para kay Hamdan, natagpuan niya ang bagong dahilan para mabuhay. Nagpapasalamat ako dahil sa likod ng bagyo ng paninirang puri ni Rafik, natagpuan namin ang katiyakan sa isa't isa. Pagkatapos akong ipagtanggol ni Hamdan sa harap ng kanyang pamilya, ang kapaligiran ng bahay ay bumalik sa pagiging tahimik, ngunit may ibang nuance. Hindi na kasing tigas ang katahimikan, kundi isang katahimikan na nakabatay sa malalim na pag-unawa. Ang mga salita ni Hamdan, ang kanyang tapat na pag-amin na pinakasalan niya ako dahil gusto niya ako sa buhay niya, ay umuulit-ulit pa rin sa aking isip. Nang gabing iyon, pagkatapos ng mahaba at tensyonadong araw, umupo kami sa terrace sa likod, nakaharap sa maliit na hardin at sa gabi ng Riyadh na puno ng bituin. Ang hangin sa gabi ay malamig, at ang amoy ng sampagita mula sa mga paso sa paligid namin ay nakaka-relax. Umupo kami ng magkatabi sa wicker chair sa komportableng katahimikan. Si Hamdan ay umiinom ng kanyang kape arabe. Ako naman ay may hawak na tasa ng mainit na mintiya. Nagpasya akong ito na ang oras para suklian ang kanyang katapatan. Hamdan, nagsimula ako. Mahina ang aking boses. Lumingon siya, ang kanyang mga mata ay mapayapa. Nisa. Salamat, sabi ko. Hindi lang salamat para sa kanyang pagtatanggol, kundi salamat para sa lahat. Hindi niyo po kailangang sabihin ang lahat ng iyon kina Rafik at iba pa, lalo na ang tungkol sa damdamin ninyo. Isinugal niyo ang inyong dignidad sa harap ng pamilya para lang protektahan ako. Inilagay ni Hamdan ang kanyang tasa. Hinawakan niya ang aking kamay, mahigpit na hinawakan at hinaplos ang likod ng aking kamay gamit ang kanyang hinlalaki. Hindi ako nagsugal ng anuman, Nisa. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Mawawala ang aking dignidad kung hahayaan ko silang insultuhin ka at hamakin ang koneksyon natin. Pero gusto ko pong malaman ninyo. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking emosyon. Kailangan kong maging tapat, ganap na tapat, nang walang pagtatanggol sa financial contract. Sa simula, noong inalok nyo ang kasal na ito, ang motibo ko po ay pera. Pera lang para tulungan ang pamilya ko. Tiningnan ko kayo bilang amo, bilang tagapagligtas sa pinansyal. Yumuko ako, nahihiya akong aminin ang mapait na katotohanan. Ngunit, patuloy ko, itinaas ang aking ulo para tingnan siya. Nagbago ang lahat noong nagkasakit ako. Nang inalagaan niyo ako, nang umupo kayo sa tabi ko, nakita ko kayo hindi bilang mayamang Don Hamdan na matigas, kundi bilang isang lalaking malungkot at tapat. Ang atensyon ninyo ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng ari-arian sa bahay na ito. Naramdaman kong namumuo ang luha, ngunit pinilit kong umiti. Hindi ko alam kung ito ba ang pag-ibig na dapat maramdaman ng isang asawa, Hamdan. Pero nakakaramdam ako ng ginhawa, seguridad, at matinding paggalang sa inyo. Gusto ko pong maging tunay ninyong asawa. Hindi lang sa papel. Gusto kong manatili dito sa tabi ninyo. Hindi dahil sa ₱400 milyong piso, kundi dahil natagpuan ko ang aking tahanan dito. Pagkatapos ng pag-amin na iyon, bumalik ang katahimikan. Isang iba't ibang katahimikan. Isang katahimikan na puno ng kahulugan at emosyon. Lumapit si Hamdan. Marahan niya akong hinila sa kanyang yakap. Ang yakap ay malambot, nakaka-relax at puno ng pangako. Sumandal ako sa kanyang malapad na balikat, nararamdaman ang kanyang matatag na tibok ng puso. Higit pa sa sapat iyon para sa akin, Nisa, bulong niya sa aking tainga. Ang tunay na pag-ibig ay hindi laging nagmumula sa nag-aalab na pagnanasa, kundi sa pakiramdam ng kapayapaan, paggalang sa isa't isa, at pagnanais na makita ang iyong kapareha na masaya. At natagpuan ko iyon sa iyo. Binitawan niya ang yakap ng bahagya, hinawakan ang aking dalawang balikat. Hindi mo na kailangang makonsensya sa iyong nakaraan. Mayroon tayong kinabukasan, at ngayong gabi, iiwan natin ang lahat ng kontrata, lahat ng kasunduan sa papel. Mahal kita, Nisa, bilang isang babae, bilang isang asawa. Gusto kong magtayo tayo ng isang tunay na pamilya.
Sa ilalim ng maliwanag na bituin ng disyerto, nagkatinginan kami. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagdadala ng kalungkutan na dati kong naramdaman. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na ngayon sa pag-asa at init. Pagkatapos ay yumuko siya ng dahan-dahan at hinalikan ang aking mga labi. Ang halik na iyon ay ang rurok ng lahat ng pinagdaanan namin. Isang pagpapatunay na ang pader ng depensa ni Nisa na itinayo mula sa determinasyon sa pinansyal ay giniba ng tapat na pag-ibig ni Hamdan. Nang gabing iyon, ginugol namin ang oras sa terrace, nangangako na mamahalin at poprotektahan ang isa't isa, inilalayo ang lahat ng pag-aalinlangan at hidden motive. Hindi na namin pinag-usapan ang 400 milyong piso na malapit nang maiproseso, o sina Rafik at Samira. Pinag-usapan lang namin ang aming kinabukasan. Alam ko na may mga pagsubok pa sa aming harapan. Ang mana ay malapit nang maiproseso at iyon ang magiging huling pagsubok sa aming relasyon. Ngunit ngayon, hindi ako natatakot. Mayroon ako si Hamdan at mayroon niya ako. Ang aming pag-ibig ay nasubok na sa ilalim ng banta at pag-aalinlangan. Handa kaming harapin ang anuman ng magkasama. Ang aming koneksyon ay hindi na pinamamahalaan ng batas at ari-arian, kundi ng puso. Ang oras ay patuloy na gumagalaw ng walang awa. Pagkatapos ng pag-amin ni Hamdan at ng gabi sa ilalim ng mga bituin, ang aming relasyon ay umabot sa isang emosyonal na intimacy na hindi ko kailanman naisip. Nabubuhay kami bilang tunay na mag-asawa, tinatamasa ang pagiging magkasama at nagpaplano ng maliliit na bagay para sa aming kinabukasan. Ngunit habang papalapit ang ika-65 na kaarawan ni Hamdan, lalong lumalaki ang pag-aalala sa aking puso. Ang petsang iyon ay hindi lamang tanda ng kanyang kaarawan, iyon ang deadline ng habilin. Pagkatapos ng petsang iyon, ang malaking mana ay maipoproseso at ang kondisyon ng kasal ni Hamdan ay matutupad. Ang lahat ng init, lahat ng salita ng pag-ibig ay tila naging isang malaking pagsubok. Alam kong mahal ako ni Hamdan, ngunit ang aking realistic na utak, ang utak ng isang pragmatic na dating bui, ay nagsimulang bumulong ng may kalokohan. Sapat ba ang pag-ibig na ito? Tutuparin ba niya ang kanyang pangako na panatilihin ang kasal na ito pagkatapos matupad ang kanyang layunin? Magiging isang expired asset ba ako pagkatapos niyang makuha ang kanyang mana? Kahit na paulit-ulit akong tinitiyak ni Hamdan, sinimulan kong lumayo sa pisikal. Sinadya kong maging abala sa kusina o sa hardin kapag umuwi siya. Naghahanap ako ng mga dahilan para matulog ng maaga sa aming silid. Nagsishare na kami ng silid, ngunit inilalagay ko ang sarili ko sa pinakamalayo na bahagi ng kama. Takot akong magtanong dahil natatakot akong marinig ang sagot na inihanda ko na sa aking isip. Ang takot na iyon ay umabot sa rurok nito noong umaga ng kaarawan ni Hamdan. Ang kapaligiran sa bahay ay napakaiba. Maagang gumising si Hamdan, nakasuot ng kanyang pinakamahusay na pormal na damit. Mukha siyang masigla ngunit tensyonado rin. Ngayon ang araw kung saan makikipagkita siya sa kanyang abogado at tatapusin ang lahat ng business ng malaking mana. Sinubukan kong maging normal. Inihanda ko ang paborito niyang almusal, cubs na may keso at kape arabe. Maligayang kaarawan, Hamdan, sabi ko, sinubukang maging masaya. Salamat, Zaujati, sagot niya, at nawala ang kanyang ngiti nang makita niya ang mga mata kong puno ng pagkabalisa. Anong nangyayari, Nisa? Tanong niya ng malambing, hinawakan ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Mukha kang labis na nag-aalala. Dahan-dahan kong binawi ang aking kamay. Wala po, Hamdan. Malaking araw lang po ngayon, hindi ba? Kailangan niyo pong mag-focus sa pulong ninyo. Magfo-focus ako, pero hindi ako makakapag-focus kung mukha kang malungkot, pilit niya. Sa wakas, hindi ko na kinaya. Ang mga salita ay lumabas na lang. Pagkatapos po matupad ang habilin, anong mangyayari sa atin, Hamdan? Natahimik si Hamdan. Tiningnan niya ako nang may nasaktang tingin na para bang sinampal ko siya. Tinanong mo iyan, Nisa? Pagkatapos ng lahat ng sinabi ko, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin. Gusto ko lang po ng katiyakan, Hamdan, sabi ko, ang aking boses ay mahina at puno ng luha. Alam ko na sa simula ay kontrata ito. Matatapos ang kontrata ngayon. Siyempre, atak ulit sina Rafik at Samira. Aakusahan kayo na pinanatili ako para lang sa mana. Hindi ba mas madali kung
Kung pakakawalan niyo na ako ngayon para tumahimik silang lahat. Lumabas pala iyon sa aking isip. Ang pagsasakripisyo ng sarili para hindi na magkaroon pa ng problema si Hamdan. Tumayo si Hamdan mula sa silya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga balikat gamit ang kanyang malaki at mainit na mga kamay. Makinig ka sa akin, Nisa. Napakalaki ng halaga ng mana. Totoo iyan. Napakalaking halaga ng pera. Sumikip ang aking dibdib. Ito na ba? Ngunit, patuloy niya, napakaseryoso ng kanyang boses. Ang pera na iyan ay hindi kayang palitan ang ibinigay mo sa akin. Ang pera na iyan ay hindi kayang buhayin ang bahay na ito. Ang pera na iyan ay hindi kayang palitan ang kapayapaan na natatamo ko kapag nakikita kitang ngumingiti. Inilapit niya ang kanyang noo sa aking noo. Nagpakasal ako sa iyo hindi lang para makuha ang mana. Nakuha ko ang mana dahil nagpakasal ako sa iyo. Ikaw ang dahilan, hindi ang kasangkapan. Huwag mong isipin na didiborsyuhin kita pagkatapos matapos ito. Lalabanan ko sina Rafik, Samira at sinumang susubok na paghiwalain tayo. Ipinapangako ko. Kahit na nakakumbinsi ang kanyang mga salita, nanatili ang aking takot. Umalis siya pagkatapos, patungo sa opisina ng kanyang abogado. Ginugol ko ang araw na iyon sa matinding pagdurusa. Naglinis ako ng bahay, ngunit ang aking isip ay gumagala. Tumunog ang telepono. Nakita ko ang pangalan ni Hamdan sa screen. Mabilis na tumibok ang aking puso. Sinagot ko ang tawag. Si Hamdan ay narinig na nakakaramdam ng ginhawa at tuwa. Nisa, tapos na. Naiproseso na ang mana. Maayos na ang lahat. Ngayong gabi, uuwi ako na may dalang magandang balita. Magandang balita. Ang mana ay naiproseso na. Ang aking pagkakahawak sa telepono ay humina. Ang lahat ay natupad na. Ang aking layunin bilang isang contract wife ay tapos na. Alam kong nangako si Hamdan, ngunit bumalik ang takot. Anong mangyayari ngayong gabi? Bibigyan ba niya ako ng malaking compensation at pagkatapos ay ang divorce papers? Bumalik ako sa aking silid, tinitigan ang aking lumang maleta sa sulok. Handa na ako. Aalis ako nang nakaangat ang ulo, kahit nawasak ang aking puso. Dahil kahit paano, nailigtas ko ang aking pamilya. Ngayon, ang magagawa ko lang ay maghintay. Maghintay para sa nakakatakot na katiyakan. Maghintay para sa desisyon ng lalaki na ngayon ay alam kong tunay kong mahal. Nag-abang ako sa pagdating ni Hamdan sa matinding pagkabalisa. Gabi na at ang bahay ay tahimik at nakakatakot. Hindi ako nagluto ng hapunan. Naglakad-lakad lang ako sa sala, tinitingnan ang aking sarili sa salamin. Dapat ba akong mag-ayos? Dapat ba akong magmukhang matatag? O dapat ba akong magmukhang marupok para malaman niya kung gaano ako kadurog kung didiborsyuhin niya ako? Eksakto 8:00, narinig ko ang tunog ng kotse ni Hamdan na pumapasok sa gate. Kumabog ng malakas ang aking puso. Halos masuka ako. Ito na ang sandali ng katotohanan. Huminga ako ng malalim, sinusubukang ihanda ang aking isip para tanggapin ang divorce papers na marahil ay nasa kanyang briefcase. Pumasok si Hamdan sa bahay. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Wala siyang dalang briefcase. Mayroon lang siyang isang brown folder at isang puting rosas. Nisa, bati niya, lumapit sa akin at hinalikan ang aking noo ng mailambing na lalong nagpakaba sa akin. Maligayang kaarawan, Zawjati. Pasensya na sa pagkahuli. Maligayang kaarawan, Hamdan, mahina kong sagot. Lumayo ako ng bahagya, nagpapanatili ng emosyonal na distansya. Ayaw kong ang yakap na ito ay maging yakap ng pamamaalam. Hindi ka naghanda ng hapunan, tanong niya, tumingin sa paligid. Hindi po ako gutom, tapat kong sabi. Itinuro ko ang folder sa kanyang kamay. Naayos na po ba ang lahat? Ang mana. Nisa. Naayos na ang lahat, umiti si Hamdan. Isang ngiti na lalong nagpatakot sa akin. Naiproseso na. Nakuha ko na ang mana na karapatan ko. Wala nang magagawa sina Rafik at Samira. Pumikit ako sandali. Ito na. Kailangan kong maging matatag.
Kung ganoon, sabi ko, sinubukang panatilihing walang emosyon ang aking boses. Nakuha niyo na po ang gusto niyo. Ayon sa ating unang kasunduan, tapos na po ang kontrata. Handa na po akong tanggapin ang compensation at ang mga papel. Aayusin ko na po ang mga gamit ko bukas. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Tinitigan ako ni Hamdan ng matagal. Ang kanyang tingin ay hindi galit kundi malungkot. Kaya pala, Nisa, sabi niya ng mahina. Iniisip mo na didiborsyuhin kita pagkatapos kong makuha ang pera. Bahagi po iyon ng orihinal na kasunduan, bulong ko, nagsimulang mamuo ang luha. Alam kong mahal niyo ako, Hamdan, pero mabigat ang pressure ng pamilya. Naiintindihan ko. Hindi ako hihingi ng anuman bukod sa pangako niyo para sa pamilya ko. Inilagay ni Hamdan ang puting rosas sa mesa. Lumapit siya at hinawakan ang aking dalawang kamay. Talaga bang hindi mo ako kilala, Nisa? O hindi ka pa rin naniniwala sa aking mga salita? Hinila niya ako sa sofa at binuksan ang brown folder. Inakala kong divorce papers at compensation check yun. Nagkamali ako. Inilabas niya ang 2 kopyang dokumento. Legal na dokumento iyon na may letterhead ng kumpanya at pirma ng abogado. Naalala mo ang pangako ko sa simula, Nisa? Nabibigyan kita ng compensation para sa iyong pamilya. Tumango ako. Tinupad ko na. Nabayaran na ang utang ng pamilya mo. Ang kapatid mo ay naka-enroll na sa Dream University niya. Ipinadala ko na sa Pilipinas kaninang umaga. Salamat, nagsimulang lumuha ang aking mga mata dahil sa ginhawa at pasasalamat. Pagkatapos ay iniabot niya sa akin ang pangalawang dokumento. At ito, Zaujati, sabi niya. Ang kanyang boses ay ngayon ay tapat at masigla. Ito ay isang regalo. Isang bagong bahay sa labas ng Riyadh na nakapangalan sa iyo, at ang karamihan sa mga ari-arian mula sa taniman ng olibo na mana ng aking ina. Ang bahay ay walang utang. Ang taniman ay kumikita ng regular. Lahat ay nakapangalan sa iyo. Hindi compensation, kundi regalo mula sa iyong asawa. Tiningnan ko ang dokumento. Nisa binti Abdullah. Malinaw na nakasulat ang aking pangalan bilang may-ari. Nagulat ako, naguluhan, at ang aking mga luha ay bumuhos ng walang tigil. Hamdan, Itoli. Huwag kang umiyak, mahal, sabi niya habang pinupunasan ang aking luha. Hindi ito ang katapusan ng ating kasal. Ito ang simula. Inilayo ni Hamdan ang dokumento at hinawakan ang aking mukha gamit ang kanyang 2 kamay. Hindi kita didiborsyuhin, Nisa. Pinakasalan kita magpakailanman. Ibinigay ko sa iyo ang mga ari-arian na ito, hindi bilang bayad sa pamamaalam, kundi bilang patunay na seryoso ako na gusto kitang maging asawa. Kung aakusahan ka ni na Rafik o Samira na humahabol sa yaman, gusto kong magkaroon ka nito para hindi ka nila maakusahan na humahabol sa aking yaman. Tiningnan niya ang aking mga mata, naghahanap ng sagot doon. Mahal kita, Nisa. Gusto kong manatili tayo sa bahay na ito o sa bagong bahay. Nasa iyo ang desisyon. Gusto kong manatili kang liwanag ko. Gusto kong maging ina ka ng mga anak na marahil ay hindi na tayo magkakaroon. Pero mananatili kang ina ng bahay na ito. Gusto mo pa bang maging tunay kong Zaujati? Hindi ako makapagsalita. Tumango lang ako, pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit. Ang yakap na ito ay isang pagpapatunay. Hindi ako ididiborsyo. Sa halip, nagkaroon ako ng bahay, ari-arian, at ang pinakamahalaga, tapat na pag-ibig mula kay Hamdan. Nanalo ako sa laro ng habilin na ito. Hindi dahil sa yaman na hinabol ko, kundi dahil sa pag-ibig na nakuha ko. Ito ay hindi pa mamaalam, kundi ang pinakamatamis na sorpresa sa aking buhay. Ang kontrata ay natapos at pinalitan ng panghabang buhay na pangako.